Eto pang isang epal, ayaw magpatalo. Ha? Yung political scientist na si Ronald Llamas. Ang sabi niya, breaking, presidential aspirant Sara Duterte is set to fly to Japan tomorrow for a personal trip, even as her country remains submerged under massive floods. Sir naman, gusto mong ipahiya ang Vice Presidente. Alam niyo ba kabaliktaran ng nangyayari? Ang napapahiya, yung presidente mo, yung kinakampihan ni Risa Hontiveros, yung iyong kinakampanya, kasi nilagay mo dyan, presidential aspirant Sara Duterte. Kasi nag-declare naman na si Sara Duterte. Si Risa Hontiveros, pahaging pa lang, di ba? Totoo ba yung sinabi ni Maring Winnie? Ha? Kayo dati. Cheesy. Naging showbiz ang puta. Well, anyway, gusto mong ipahiya ang Vice Presidente. Pero ang napapahiya si Marcos. Kasi si Marcos ang nagsabing 5,500 flood control projects na yung 500 hindi nga mahanap, yung 5,000 pa. At saka klarong-klaro, bumabaha kahit na maraming perang inilagak sa flood control project. Last year, sabi niya, 9 months. Bibigyan niya si Secretary Minstizo ng 9 months para hindi na bumaha ang Metro Manila. O anong nangyari? Last week, sabi ni Marcos, hindi na masyadong bumabaha sa G. Araneta dahil sa mga in-install na mga kung ano-ano. At ang tubig daw ay hindi na umaabot sa tuhod. Ang pinag-uusapan pala, tuhod ng higante. Sir, huwag kang gamol. Huwag kang ganyan. Ang gusto mo kasing palabasin. Gusto niyong papuntahin si VP Sara sa mga lugar na kung saan may baha. Alam niyo, meron naman siyang mga staff na gumagawa nun. Umiikot, nagdadala ng mga mainit na pagkain, kahit na sobra-sobrang binawas nyo sa budget niya. Kahit sobra ang binawas ng budget ng mga mambabatas, ginagawan pa rin ng paraan ng opisina niya para makatulong sa taong bayan. Gusto nyo papuntahin siya para sabihin naman, pag pumunta siya doon, pumunta, wala man lang dala. Anong idadala niya? Wala naman siyang budget galing sa gobyernong ito. Pero sir, ito yung matindi. Ang problema ninyo, pag pumunta si Vice President Sara, kahit wala siyang dala, dudumugin siya ng tao. Magkakasakit lang yung mga tao sa bahay. Dahil magpapaselfie sa kanya. Magiging malaki ang problema natin. Superstar ang ating Vice President. Di ba? Si Marcos nga hindi pumunta sa bahay. Bakit? Mamumura siya doon, promise. Mamumura siya doon. Pero yung Vice President, pag pumunta, maraming magpapapicture. Di ba? Imbis na magiging malungkot kami dahil wala siyang dala, magiging malungkot kayo dahil sa reception ng mga tao sa kanyang pagpunta. Kaya huwag mo nang pangarapin, sir. Ang problema hindi si Sara. Si Sara ang solusyon. Ang problema, yung Risa Hontiveros mo na palaging may oral reading. Bakit nagbabasa yun palagi? Wala ba siyang sariling feelings? Ganito na lang, sir. Paresignin mo si Marcos, ipalit mo si VP Sara. Baka yun talaga ang tunay na solusyon natin sa ating mga problema. Hindi naman po pwede. Di ba? Yung mga kababayan ni VP Sara, sabi mo, is submerged in flood. Anong gagawin ni VP Sara? Higupin yung tubig dito sa Luzon at dalhin sa Davao. Magpatingin ka na sa doktor, sir, ha? Kasama kayo ni Abante. Sama mo na rin si Ridon.
Sayang ang bayot. Matagal ko nang napapanood yung taong ito. Naririnig yung kanyang mga paghahamon, naririnig yung kanyang mga kayabangan. Ngayon, nagpakilala siya na parang siya ay protektado ng Philippine Army. Panoorin natin ito. Kung gusto nyong malaman kung nasaan yung exact location ko, yan. Nasa lugar po ko ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So, nag-request kasi yung aking CO na para protektado ako, dito muna ako sa loob ng kampo. Hindi ako naniniwala na ang taong ito ay member ng Armed Forces of the Philippines. At hindi rin ako naniniwala na yung taong ito ay nasa loob ng isang kampo. Pero kailangan imbestigahan ng Philippine Army ang taong ito. Bakit niya ginagamit ang pangalan ng Philippine Army sa kanyang katarantaduhan dito sa social media? Marami na itong ininsulto, marami na itong hinamon, at ngayon, madali lang sa kanya na magsalita na inimbita siya o ni-request siya ng kanyang CO na doon muna sa loob ng kampo magtago para protektado siya. Hindi ako naniniwala na ito tolerate ito ng Armed Forces of the Philippines. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na imbestigahan po ninyo yung taong ito. Hindi na po biro ang kanyang mga sinasabi laban sa mga kapatid nating Muslim, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, at kung sino pang mga tao na hindi niya nagugustuhan yung pananalita. Alam kong toxic minsan or madalas ang social media, pero hindi dapat ito aabot ng hamunan, ng kamatayan, barilan, o kahit na anong klaseng karahasan. Dahil dapat dito ay palitan lang ng kuro-kuro, opinyon, at karunungan. Mga sirs, sana po maaksyonan ninyo ito para hindi naman masyadong sirain ng taong ito ang imahin na pinaghirapan ninyong lahat dyan sa Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po kayo mga sirs, mga ma'am. Sayang ang bayot.